What's up guys? At welcome po sa Pinoy Lens at tayo po ay meron namang pag-uusapan. And this time, talagang para sa akin okay. Alam na natin to. Alam ko na to. Pero kayo, paalam natin sa inyo. Okay? Here we go. Okay, Alex. Alright, welcome back again dito sa Pinoy Lens at tayo po ay may pag-uusapan tungkol po sa nireveal ng ex-military tungkol kay Sunny Trillanes aka Sundalong Kanin. No? Kaya tayo po ay dyan lang at makinig kayo, pag-usapan natin to. In that way ay kahit pa paano ma-educate kayo. Kasi para sa akin totoo to eh. Hindi naman to yung gawa-gawa lang. Kasi meron talaga silang resibo, may pinangahawakan at talagang masasabi natin na talagang legit to. No? Anyway, bago to tayo mag-umpisa ay alam naman natin na nagdemanda itong hayop na to na si Sunny Trillanes. Itong hayop na to ay talagang ang lakas na loob. Nagdemanda pa siya at sinabi niya na siya raw ay hindi tumatanggap ng maleta. Di ba? But anyway, ang sabi dito sa kanyang charge, ito lang ay basic galing sa Sunstar Davao, ay nag-file ng criminal complaints on Thursday, March 5, 2026 against 18 individuals including several alleged former Marines over what he described as fabricated bribery accusations. No? At among those named in the complaints are lawyer Levito Baligon, former Congressman Mike Defensor, Jay Sonsa, and DFL Cat Lorraine Bado, and vlogger Cathy Binan, and of course, the ex-Marine. So, ex-military. Anyway, alam mo mga parts, itong hayop na to ay naggagawa lang ng paraan para maipakita sa inyo mga Pilipino, lalo na yung mga hindi siya masyadong kilala, na kunyari, siya ay biktima rito ng paninira. Anyway, Trillanes, Sundalong Kaning, aka na Trililing, magdemanda ka. I-demanda mo ang Pilipino, hayop ka. Dahil alam naman namin, ang baho mo talaga, di ba? But anyway, pakita natin po rito yung sinabi ng mga ating mga ex-military, 18, ayan. Yan po ang ating bagong bayani ngayon, ng grade 18, no? Kaya wag po natin silang pababayaan at lagi po natin silang ipagdarasal in that way. Kita nyo naman, ano mapapala nila sa expose? They just want to tell the people kung ano talaga ang nasa likod ng maleta. Okay? Anyway, dalawa sa kanila, well, actually more than two ay nagsalita tungkol sa hayop na Trillanes na ito. Itong si Trililing, ayan nga sa kabila, hayop na yan, di ba? Yan. Kaya namumblema ngayon si Trililing. Kaya alam mo mga parts, sana makulong na yung hayop na yan. Iyan ang dahilan kaya nakulong si Tatay Digong dahil sa mga pera na nakukuha niya at finifinance para padala si Tatay Digong sa The Hague, which is illegally talaga kidnapping ang ginawa, pero dahil hayop na to, kaya ako kay VP Sara at makaupo ko. Anyway, meron naman siya uutusan na magdemanda. Isama to agad itong hayop na to. He doesn't deserve to be a free man. Kailangan sila makarma makulong ng hayop na to. Katulad nila De Lima, yung mga NPA na yan. These are the salot ng bayan, mga parts. Kasama na ang bangag administration. Yan ang mga salot sa Pilipinas. Tanggalin mo yung mga yan, ikulong yung iba, pretty sure gaganda ang Pilipinas. Pretty sure, mawalang NPA, gaganda ang Pilipinas because there's no way na may stop ang improvement ng ating bansa. Okay? Alright. Anyway, isa sa military o ex-military na nagsabi. There you go. Residence ni former Senator Trillanes. Sa bahay niya? Correct, sir. Ayan, si Tabedo. Salamat sa iyo, Tabedo. Palakpakan kita at ikaw ay dahil sa in-expose mo at handa siya humarap sa kahit sa mga korte, Blue Ribbon. Kaso nga lang si Pinky, no, yung duwag na senador, na senatrol ngayon, ay hindi niya gustong mangyari ito dahil takot din siya. Marami sa mga kabady-bady niya ang mabubuking. Okay? Okay. Maleta o envelope? Dalawang envelope. Hindi mo binibilang nila man. Sir, ang concern talaga kung sino nagbibilang dyan, sir, ay yung mga AE. Kasi kami, sir, driver bodyguard lang. So, ang concern lang namin, magmaneho, ang pagbibilang ng pera, yung mga AE. Yung palakpakan po natin si Sir. No? At may continuation pa yan. No? Bago tayo magsalita muli, ay pinakikita lang ni Sir na ito pong si Trillanes ay kilala niya dahil ilang beses niya lang nakita nung sila'y nagdadala ng pera sa hayop na Sundalong Kanin na yan. 2 beses pa ako nagpunta doon. At saka yung bodyguard niya ay nadoon kapats ko din. Okay. Isa pa, sir, dagdag ko pa. Noong panahon na nagdadrive pa ako kay Joey De Guzman, 2 beses ko din na sinundo doon sa may DBA, Dasma Village, Makati, si former Senator Sunny Trillanes. Kasi ayaw niya magpakilala, sir. So hindi ko alam kung bakit ayaw niya magpakilala. That's right. Yan po. At hindi naman niya magsasalita kung wala siya pinangahawakan. And at the court, the way I see it, even though I'm not a lawyer, is isasabi lang, ituro mo nga kung sino dyan si Sundalong Kanin.
Ituturo niya. Kasi kung hindi niya kilala si Trillanes, doon siya matotrouble. Pero alam niya na talagang may contact sila sa isa't isa. Driver yan eh. Nagdadala ng maleta yan. Nakikita niya yung mga paligid. Hindi naman, ano mapapala niya sa paninira kay Trillanes? Unang-una, Trillanes is already broken, di ba? Matagal na sira yan. Tanga lang ang naniniwala sa hayop na yan. Kaya nga sa Caloocan hindi nakalusot, sinuka. Kasi nga, ang mga tao sa Caloocan, matatalino. Akala Trillanes, bobo yung mga nasa Caloocan. Hindi po. No? Kaya ikaw, Trillanes, malapit ka ng hayop ka. Anyway, isa pa ito na nakakakilala kay Trillanes kung paano nagdadala ng maleta. Dati raw ay bagbag lang ng pera. Makapalang mukhang pera to si Trillanes, kaya maleta na ang dinadala. Pakinggan natin ang isa pang sa ex-military. Kay dating Senator Trillanes, nakapag-deliver din po ako doon ng 2 beses. Oh, yun! Sa residence niya. Si Gumbal. Folder o Yung una maleta? po namin dineliver doon, sir, ay paper bag. Oo. Tapos, kasama ko po noon si Paul Estrada, yung iipo ni Kong Saldi. Yung pangalawa po, 6 na malita, yun, kasama ko na po si Mark Exay. Yung ii din po yan ni boss. Kaya kung ano man po yung inano niya sa TV, todo deny po, imposible naman siguro. Doon sa See? Ito mga tao to pare-pareho ng kanilang description about kay Sundalong Kanin. Paano mo sasabihin ngayon? Kaya nung nag-file ng cyber libel itong si Trillanes, natatawa na lang ako eh. Kasi ang style ng mga demonyong katulad niya, kunyari, magsasubmit siya. Kasi may pera yan eh. May backup yan eh. May pambayad yan sa korte kung ano man ang kailangan i-process. Kasi backup yan ng bangag. Yan ang mga aso ni bangag. Kung may Claire Castro, merong Larry Gadon, may Sunny Trillanes. Di ba? Kaya, ganun talaga. Lalakas ba loob niya kung walang backup yan si Trillanes? Di ba? Isipin nyo nga mabuti. Kaya panay lang ang file lang chart. Kaya nga, pag nagharap tong military na to, at saka itong si Sundalong Kanin, talaga masasabi natin na, tingnan natin kung sino mapapaya. Pero the way they say it, the way they explain it to you guys, to us, wala ka nakikitang nag-iimbento yung mga military. Not because kinakampihan natin yung military, dahil una-una, dahil sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Hindi po eh. Nakikita mo, ina-analyze mo naman yung ginagawa nila eh, di ba? Kaya ito, sinabi ng isang military na talaga si Trillanes ay napakasinungaling. Dugo niya yan eh. Di ba? Yan ang dugo niya, sinungaling, matakaw, no? Makapalang muka, bitter sa mga Duterte, obsessed. Di ba? Kaya ang ginawa niya, kailangan niya higupin ng puwet ni Bangag para siya ay makagante sa Duterte. Actually, nangyari naman. Napadala niya sa dahig si Tatay Digong. Pero pare, ang balik sa'yo matindi. Iiyak ka, maiihi ka ulit sa ginagawa mong hayop ka, di ba? Anyway, panoorin natin yung huling clip tungkol po na itong si Trillanes ay hayop sa kasinungalingan. Talaga yan si Trillanes eh. Bakit po? Paano po hindi sinungaling kasama ko po sa Magdalo? Pero mo nung tinanong siya ni Ma'am Jessica Soho na bumaliktad daw ako, nung time po na yun sa Okud, pinababa po kami ng junior officer niya. Marami po kami pinababa nun. Tapos sinabi niya po na bumaliktad daw kami. Nakulong po ako ng 2 taon. Nalagasan po ako ng 2 rangko, 3 rangko, na pinaghirapan ko pong spot promotion sa Mindanao yun. Kasi naniwala kami sa kanya. Naghirap po yung pamilya ko nun. Kaya huwag niyang sabihin na, bumaliktad ako. Biro mo yun, no? Nang dahil sa paniniwala ng taong ito kay Sundalong Kanin, ay malaki ang nawala sa kanya. Yung pamilya niya nadamay. Can you imagine na that was before yung Magdalo na yan? No, na sila ay naging rebel sa gobyerno. Dahil naniniwala siya na akala niya si Trillanes. Kasi scumbag yan eh. Budol din yan eh. Akala nila totoo yung sabi Trillanes. Yung pala matakaw sa pera. Parang Renato Reyes, matakaw sa rally, di ba? Babayaran mo para mag-rally lang at tasiraan ng isang tao kahit wala namang katibayan. Di ba? Kaya ito, naawa ko dito dahil naloko ni Trillanes. Kaya ngayon, hindi ako magtataka kung bakit yung mga pati kapwa niya magdalo sa kanya ay busit na busit sa hayop na Trillanes na yan, di ba? No? Kaya ito, ready rito makipag-usap o makipagharap sa iyo, Trillanes. Kung talagang matapang ka, huwag ka maiihi, no? Lagi ka naman naiihi pag kinakabahan ka, no? Dito nga sa US, nung kay Maharlika lang, hindi ka umubra sa debate, di ba? Dito pa kaya sa mga military na to, baka mamaya isang sapak lang sa pambili. Tuwin na rin! Napakasinungaling niya talaga. Huh? That's right! Actually, yung Ito may Magdalo sinasabi po, buwag na po ito eh. Halos wala na pong naniniwala sa kanya dahil sa kasinungalingan niya at saka yung tumatanggap siya. Siya mismo ang gumawa ng ganyan. Ang pinaglaban namin is corruption. Ano pakiram? Yun. Okay, napanood nyo na yung clip. Na-explain natin sa inyo ng konti. Ano ba masasabi ni Tito? My perception here is the ex-militaries are really telling the truth. Hindi lahat. Hindi perfect yung kanilang siguro mga sinasabi. Pero majority of that was true. In the first place, sino ba si Trillanes? He is just a scumbag. Another salot. No? Ika nga kung may NPA sa Pilipinas, siya yung panibagong NPA ng Pilipinas. Kaya ako hindi ako magtataka kung sa susunod ay maging patong-patong ang kaso ng hayop na yan. Trillanes is just a scam. And I know,
hindi kikilos siya. Natatandaan nyo sinabi ng mga military na sinusuportahan siya financially ni Saldico because of banga para padala si Tatay Digong sa dahig by using the money of your money, mga kababayan. Di ba? Kaya yan si Trillanes, malakas ang loob. Kaya siya mismo ang nagdala ng ICC sa Pilipinas at siya pa ang namimili ng kakausapin tungkol sa accusation para kay Tatay Digong instead. And as a matter of fact, dapat talaga ay wala na tayong pakialam sa ICC. Pero ang nangyari ay dinala nga dahil sa pamagitan ng grupo ni Bangag. No? Kaya mga parts, ang masasabi ko lang dito ay hold on tight at ipagdasal po natin ang ating Brave 18, ang ex-military na naglakas ng loob. Just like what I'm seeing, wala silang mapapala sa ginawa nilang ito, kundi katotohanan lang at iniisip nila na panibagong laban ito sa kanila. Ang sa akin lang po mga parts, wag muna natin husgahan ang military na to. Let's wait. Si Trillanes, talagang demonyo ang hayop na yan. No? Sa akin, wala yan. Wala nang kaluluwa yan, baka sunog na. No? File ka ng cyber libel, I don't care. Diba? Kasi totoo naman na ikaw ay isang magnanakaw din, matakaw sa pera, at bitter sa mga Duterte. And for the Filipino like me, sana nga lang, kasuhan ka in the future. Karma is coming to you. Okay? Already, sana po ay nagustuhan nyo ang ating pinag-usapan ngayon. We will see you again on my next perception or topic. At maraming salamat po again. Subscribe po tayo, like, comment. At syempre po, ano po ba ang masasabi nyo dito sa pinag-usapan natin? Comment lang kayo sa below at sagutin po natin ang dapat natin pwedeng sagutin. Okay? Alrighty, hanggang dito na lang po. At again, sabi nga po ni Vice President Sara Duterte, mahalin po natin ang Pilipinas, mahalin natin ang ating bansa. Isa lang yan. Okay? God bless sa inyo mga Pilipino. Shoutout sa mga OFW. Shukran.